disappointed yung mga taong nag-abang dito po sa bagong Exorcist. Yung Exorcist the Believer. Kaya po ito inabangan dahil ito po ang pelikulang naka-attach doon sa first part ng Exorcist way back 50 years ago in 1973, which made Linda Blair a big star. Ito pong Exorcist, bakit po ba ito sumikat? Unang-una, dahil ito po ay true-to-life story. May mga sinasapian ng dyablo. Totoo po yun. Para ipakita kung sino lang yung kaya niyang sapian. Natatandaan po ba ninyo sa Bible? Ang Panginoong Jesucristo, kung may ilang ulit siyang pinalayas ng mga demonyo sa katawan ng mga tao, partikular dun sa bata, no? Na tinatanong pa nga ni Jesus, ilang taon na siyang sinasapian? Sabi ng tatay ng bata, simula sa kanyang pagkabata, Panginoon. Pero itinabuyan ng Panginoong Jesucristo at ang sabi ni Jesus, lumayo ka sa kanya o lumayas ka sa kanya, Satanas, at huwag ka nang babalik pang muli. So ito pong gusto ko pong sabihin, if you are a believer of the Lord Jesus, kailanman hindi ka pwedeng sapian ng dyablo. Yung mga unbeliever, yes. Pwede po. Kaya wag na wag kayo mag-a-assume. Halimbawa, may kasamahan kayo na nagsasabing Kristiyano siya, tapos sinapian siya, talagang napatunayan yung may sapi siya, hindi po siya talagang mananampalataya. Hindi pa niya inaccept si Jesus sapagkat ang linaw po sa 1 John chapter 4 verse 4. He who lives within us is much powerful than he who resides in the world. Siya na nakatira sa atin, sino ba yon? Si Jesus ay mas makapangyarihan kaysa doon sa nakatira sa buong sanlibutan. Si Satanas yun. Kaya gusto ko pong sabihin sa inyo, if you're a believer, huwag kang matakot. Hindi ka sasapian kailanman ng demonyo. Alam po ba ninyo ang sumasanib sa mga taong sinasapian? Legions of devils. Marami po yung nagrebelde sa Diyos, sa Panginoong Hesukristo. Hindi lang po ilan yun, marami po yun, mga fallen angels, at sila po ay nahulog dito. Yung iba po nasa Tartarus. Madami po, ganyan po kadami. Yung Tartarus po, ito po ay uri ng impyerno. Okay, 3 klase po ang impyerno. Ulitin ko, Hades. Doon po napupunta yung espiritu o kaluluwa ng mga tao na nag-reject kay Jesus. Yun po ang temporary place po nila as of the moment habang hindi pa nabubuksan yung Gehenna. Pangalawang part ng impyerno ay ang Tartarus. Ito na nga po yung sinabi ko po kanina. Ito po, nandito po yung mga karamihan ng mga fallen angels. Nakakulong po sila dyan. At yung Gehenna, pangatlong part po ng impyerno, sabi ko rin po kanina, di po ba? Ito po hindi pa nag-o-open. Pero ang pinaka-buena mano pong pupunta rito ay ang Antichrist at ang false prophet. So ito po ay bakante po ngayon. Mainit na mainit po dyan sa place na yan. So, ang mga demonyo o mga fallen angels po ngayon ay nagkalat po. Kaya sila po ay sumasapi. Kaya makikita mo talaga pag sinasapian, iba ang mata. Actually, yung iba namumula pa nga. Parang hindi mapakali. So, mahirap po. Naka-experience po kami ng exorcism at medyo mahirap. Talagang tinititigan pa kami. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi lang po ako, marami po kami. No? Ilang kami nagpunta, 4 yata kami. Salit-salit. Pero hindi ako pupunta ng isa, 2 kami. Pero nataboy din po yung demonyo. At ngayon, mausay na po yung bata. After ilang years, malaki na rin po ngayon. So again, panatag lang po ang loob natin. Kailanman, if you're a believer, hindi ka nasasapian ng dyablo. Dahil siya na nasa atin ay higit na makapangyarihan kaysa doon sa nakatira sa sanlibutan. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click mo ang notification bell para ma-remind ka ng YouTube sa mga bagong videos kaya nito. I-share mo ang love ni Jesus, pagmamahal niya, pag-ibig niya at ang kanyang grace sa ibang mga tao sapagkat yan ang kailangan ng buong mundo. Thank you.
and as always and forever, Jesus truly loves us all.